meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati classroom, kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. I don't know what to say, Your Honor. Right? This is the first time that I have heard about all these shenanigans that... Lahat ng proyekto sa Bulacan, substandard umano. Isa lang yan sa mga pasabog ngayong araw sa Senado. At bukod kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, nakaladkad na rin si dating Senador Bong Revilla. Nadiin na rin si Ako Bicol Party List Congressman Saldico at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Bilyon-bilyong piso rin daw ang nalustay sa iskandalo. At habang umiinit ang investigasyon sa Senado, heto't binabagyo na naman tayo. Ang mga nagnakaw ng pera, makonsensya na kaya? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Bicolano, marhay na banggi. Simulan na natin ang agenda. Kumanta na dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, ibinunyagang umano'y pagkakasangkot ni na Congressman Saldico at former Senator Bong Revilla sa flood control scandal. Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva idiniin din. Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta nagkainitan. Justice Secretary Boying Remulla nakabangga rin ni Marcoleta. Exclusive, higit 18 billion pesos na kontrata. Nakuha umano ng kumpanyang may kaugnayan kay Senador Mark Villar. Isa pang exclusive, palpak na Baguio Tennis Court. Gawang diskaya rin. Mayor Benjamin Magalong dumepensa sa paggawad ng kontrata. PDP kinondena ang umano'y paninisi sa kanila sa riot sa Maynila. Grupo ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez bumuelta rin. Mga kasong haharapin ni FPRRD inilabas na ng ICC. Super Typhoon Nando nag-iwan ng matinding pinsala sa Northern Luzon. 3 katao na ulat na patay. At Heart Evangelista hindi dadalo sa darating na Fashion Week. Mga basher binalaan. Panibagong pasabog sa Senado. Idiniin na ng dating opisyal ng DPWH na si Henry Alcantara, sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla at Ako Bicol Party List Representative Saldico sa flood control scandal. Isiniwalat ni Alcantara kung magkano ang kanilang kickback umano sa mga proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Mapaiyak na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara matapos ang explosive testimony nito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po. Sa kanyang sworn affidavit, pinatotohanan na ni Alcantara ang mga aligasyon sa payola system sa flood control at budget insertions. Taong 2024, may 300 million peso worth of insertions umano para kay dating Senador Bong Revilla. Ang usual na 25% na payola para sa mga proponent o mambabatas, ginawang 30% para sa kandidatura ni Revilla sa midterm polls.
Ibig sabihin, 90 milyon ang napunta kay Revilla base sa mga numero ni Alcantara. Ang ikalawang senador na nadawit, si Senator Joel Villanueva. Ayon kay Alcantara, humihiling si Villanueva noong 2022 ng isang multipurpose building na proyekto na nagkakahalagang 1.5 billion. Kaya lang 600 million lang ang napagbigyang pondo. Hindi raw humingi ng partikular na porsyento si Villanueva, pero napag-utusan daw si Alcantara na mag-allot ng 150 million para sa kanya. Kaya naman ang 600 million isiningit sa unprogrammed appropriations noong 2023. 25% dito o yung 150 million inilaan kay Villanueva. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Dinala raw niya ang 150 million sa isang rest house sa Bocaue, Bulacan at iniwan sa isang nagngangalang Peng na tao raw ni Villanueva. Ang sumunod ang kay Senator Jinggoy Estrada. Taong 2024, sa isang budget hearing, in less than 10 to 15 minutes, nautusan siya para gumawa ng listahan ng mga proyekto na nagkakahalagang 355 million pesos. Ang mga ito, as usual, may 25% na mapupunta sa mambabatas. Pero ang may pinakamahabang listahan, base sa affidavit ni Alcantara, ay kay ako Bicol Party List Representative at former Appropriations Committee Chair Zaldico. Noong September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Zaldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Higit kumulang isang buwan ng lumipas, nagpasa na si Alcantara ng listahan ng flood control projects kay Ko. Mula 2022, 426 projects sa Bulacan na nasa 35 billion pesos ang iniugnay ni Alcantara kay Ko. Kung 20 to 25% ang share sa proponent, ibig sabihin kung pagbabasehan ang testimonya ni Alcantara, nasa higit kumulang 8 billion ang nakuha ni Ko. Ipinapasok daw ni Ko ang projects sa national budget in 3 ways. Yan ay sa pamamagitan ng National Expenditure Program o yung proposed budget. Ikalawa, sa Bicameral Conference Committee. At pangatlo ay sa unprogrammed allocations o standby na mga pondo. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Minsan sa Shangri-La Hotel sa BGC ito dinadala ni Alcantara. Minsan din hinahatid ito mismo sa bahay ni Ko sa Pasig City. Hindi rito natapos sa mga pasabog ni Alcantara. Dahil lumulobo na raw ang pondo sa Bulacan, napag-usapan nila ni Ko na magbaba na rin ng pondo sa iba pang engineering districts. Halimbawa ang sa Tarlac 1st and 2nd Districts at Pampanga 3rd District Engineering Office. Pinatotohanan na rin ni Alcantara ang picture kung saan spotted siyang nakasuot ng blue shirt sa isang kwartong may limpak-limpak na pera. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang nasa likod ng mga ito, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang nakilala ni Alcantara noong 1997 sa Laguna. Habang tumataas ang posisyon ni Bernardo, promotion din niya ang kasunod. Si Bernardo rin ang dahilan kung bakit siya naitalaga sa Bulacan 1st District Engineering Office noong 2019. Silang dalawa ni Bernardo ang naghahati-hati ng mga pondo para may 25% share sa proponent at kalimitan 5 to 15% ang hinihingi umano ni Bernardo. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang malalaking pangalang nabanggit ni Alcantara na nag-a-apply na ngayon sa Witness Protection Program. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Inirekomenda na ng NBI ang paghahain ng kaso laban kina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Congressman Zaldico. Kasama rin sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating District Engineer Henry Alcantara at former Caloocan Representative Mitch Cahayon. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, indirect bribery
At malversation of public funds ang isasampang reklamo. Nag-issue na rin anya ng freeze order sa mga asset ng respondents. Bukod sa mga pasabog ni Henry Alcantara, may mainit na sagutan din sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye live mula po sa Senado. Hannah, sino at ano ang dahilan ng bangayan? Pinky, sina Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta ang nagbangayan sa simula pa lang ng pagdinig dahil yan sa pahayag ni Lacson sa iyong programa na on point kung saan sinabi niyang mas pipiliin niya si Bryce Hernandez na worth it sa pagiging state witness kumpara sa Diskaya couple. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Simula pa lang ng pagdinig sa Senado ngayong araw, nagkatensyon na agad sa pagitan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Kinwestiyon kasi ni Marcoleta ang panayam ni Lacson sa On Point ng Bilyonaryo News Channel kung saan binahagi niya ang pagtingin sa kung sino ang nararapat mapasok sa Witness Protection Program. Senator Ping, para ho sa inyo, sino ho ba ang sabihin natin worth it o dapat na ikonsidera na state witness at maipasok man lang dito sa Witness Protection Program? At this point, between Diskaya and Bryce Hernandez, Kasi si Diskaya kept on lying even up to, late afternoon. An investigator. Nang pansamantalang isuspinde ni Lacson ang pagdinig, doon na sila nagkasagutan. Ang punto ni Marcoleta, bilang investigador at chairperson ng Blue Ribbon, hindi dapat manghusga si Lacson sa resource persons. Are you trying to state the show? No. I am raising prejudicial question. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also question my I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Sinubukang mamagitan ni Senate President Tito Soto na nasa tabi lang ni Lacson. Pero hindi napigilan ni Lacson questionin kung bakit tila pumapanig si Marcoleta sa mga Diskaya. Why are you so protective, Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Matapos ang kudeta sa Senado, pinalitan ni Lacson si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chair. Si Marcoleta ang nooy nag-request para maipasok sa WPP sina Sara at Curly Diskaya matapos nilang ilaglag ang ilang mga congressman at DPWH officials na tumatanggap daw ng kickback mula sa kanila. Pero hindi yun pinirmahan ni Soto at Justice Secretary Boying Remulla. Kalaunan, tinuloy na ni Lacson ang pagdinig ng hindi pinapansin si Marcoleta. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead, Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Habang ongoing ang hearing, napatayo na lang si Marcoleta at kinumpronta si Soto. Pinakalma siya ni Soto at hahayaan daw siyang questionin ang impartiality ng Blue Ribbon sa Senate floor. Pinky, sa ngayon, hindi pa sumasalang si Marcoleta sa Senate floor para questionin nga itong Senate Blue Ribbon Committee proceedings. Pinky. Okay, Hannah, balikan natin yung pasabog ni Henry Alcantara kanina. Nagsalita na ba yung mga diniin niya sa flood control scandal? Yes, Pinky, actually itinanggi ni former Senator Bong Revilla na tumanggap daw siya ng 30%
cut mula doon sa 300 million peso worth of budget insertion noong 2024 at anya wala naman daw siyang alam sa mga ito. Habang si Ako Bicol Party List Representative Zaldico tinawag na false and baseless ang mga akusasyon at haharapin niya umano ang mga alegasyon sa proper time and forum. Samantala itong incumbent senators, si Senator Joel Villanueva handa raw harapin yung mga akusasyon at wala raw siyang tinatago at humarap na rin siya katunayan sa ICI o Independent Commission for Infrastructure kanina tungkol sa investigasyon, pati na rin si Senator Jinggoy Estrada. At bagamat wala pang opisyal na pahayag si Estrada kanina ay nag-deliver siya ng manifestation sa Senate floor para punahin ang naging komento ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa PDAF scam kung saan siya ay dinawit. Sinabi kasi ni Pangilinan na sana kulong daw ang inabot ng mga dawit sa Napoles cases kaysa iabsuelto sila para hindi na umano nangyari itong mas malaking korupsyon sa flood control. At bagamat walang pinangalanan si Pangilinan, ikinagalit ito ni Estrada dahil malisyoso raw yung naging statement ni Pangilinan, pero kalaunan nagkamayan naman yung dalawa dahil sinuspinde yung sesyon matapos nga yung palitan ng kanilang salita. Balik sa'yo, Pinky. So Hana, kailan ang susunod na pagdinig? Pinky, this Thursday, ang next Senate Blue Ribbon Committee hearing, that's at 9 a.m. So, ayon kay Senate President Tito Soto, posibleng isa o dalawang hearing na lang yung Blue Ribbon Committee pagdating dito sa anomalous flood control project. So, dapat antabayanan natin yung 9 a.m. hearing this Thursday. Right. Balik sa'yo, Pinky. At Hana, pwedeng maging mas mahaba yung hearing na yan compared to dahil nga may session ngayong araw. Sa Thursday, sa pagkaalam ko, hindi ba, walang session. So, pwedeng umabot yan kahit sa gabi. Okay, maraming salamat sa iyo. Hana T, nag-uulat ng live mula sa Senado. Matapos ang sagutan kay Senador Ping Lacson, si Justice Secretary Boying Remulla naman ang nakabangga ni Senador Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ni Marcoleta si Remulla kung bakit kailangang ibalik ang ill-gotten funds ng isang akusado para mapasama sa Witness Protection Program. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Senator Bam Aquino ang unang nagtanong kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng pagsasauli ng mga ari-arian. Bilang isa sa batayan kung maaring maisailalim sa Witness Protection Program ang isang testigo na kabilang sa mga akusado sa flood control scandal. Tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosolid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Dito na kwenestyon ni Senador Rodante Marcoleta ang DOJ kung bakit naging batayan ngayon ang pagsasauli ng pera o ari-arian bago tanggapin sa WPP. Pero nilinaw ni Remulla na hindi requirement ang pagsusoli ng pera o ari-arian para maging state witness. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of the law? No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Lalong uminit ang sagutan nang sabihin ni Marcoleta ang proseso ng criminal prosecution at ang civil liability ng isinasakdal at ang pagsusoli ng ninakaw na pera o ari-arian ay mangyayari lamang niya kapag napatunayan na. Goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is the law. Sir, may I speak, sir? Yes, you I'm operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that
we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before or after. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. We are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Hindi tanggap ni Senador Marcoleta ang paliwanag ni Secretary Remulla dahil kailangan na niya nakabase lahat sa batas ang hakbang ng DOJ. Babala rin ni Marcoleta, sa ginagawa ni Remulla, maaari siyang matanggalan ng lisensya bilang abogado. I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am articulating Then it's your option, sir. It is what you wish to happen. Sabi naman ni Senator Rapi Tulfo, marapat lang napakinggan ang sigaw ng taong bayan. Na sinigundahan ni Senator Erwin Tulfo na nakita naman niya noong linggo ang hiyaw ng mga nagrally sa iba't ibang lugar sa bansa laban sa korupsyon. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Sabi ng DOJ, kung hihintayin pa ang desisyon ng korte, puputi na lang ang mata. Ay hindi pa mababawi ang mga kailangang mabawi ng gobyerno. Kaya habang maaga pa, kung voluntaryo naman nilang ibabalik, ay tatanggapin. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Hindi lang flood control projects ang minamaniobra umano ng kumpanya ng mga Diskaya. Ipatatawag din sila sa investigasyon ng Baguio City Council dahil ang palpak daw na 110 million peso Baguio Tennis Court, sila rin ang may gawa. Yan ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. St. Gerard Construction na pag-aari ng mag-asawang Diskaya ang gumawa sa Baguio Tennis Court sa Burnham Park. Natapos ito noong Mayo. Pero simula nitong September 14, hindi na nagamit. Ang dahilan, binabaha ang tennis court at ang parking area dahil sa palpak na drainage system. Dahil dito, ipapatawag ang mag-asawang Diskaya para magpaliwanag sa Konseho ng Baguio. Invite the contractor, invite the implementing agency to enlighten the people of Baguio on what is really the project. And if we did comply with the specifications of the project, why there are variations, so that at the end of the day, all will be enlightened. That is, we are doing that in aid of legislation. Higit 26 na milyong piso ang kokolektahin pa ng St. Gerard sa pamahalang lungsod ng Baguio. Halos 5 milyong piso naman ang liquidated damages. We will not allow the release of the amount payable to them because there have been accumulating slippage to the tune of around 5 million already. Base sa paliwanag ng Baguio City Information Office, 110 million pesos ang kabuang halaga ng Baguio Tennis Court Renovation and Parking Area Project. October 6, 2022, nai-award ito sa St. Gerard Construction at March 10, 2023, isinagawa ang groundbreaking. Pero naantalang kompletyon dahil daw sa sama ng panahon at ilang nabistong depekto. Isa na rito ayon kay dating City Administrator Bonnie de la Peña ay ang nabistong
mahinang poste na anya ay agad naman nilang ipinaayos. Nanindigan si De La Peña na siyang pinuno ng Bids and Awards Committee noon na dumaan sa tamang proseso ang bidding. Everything is transparent. So lahat yan, dumaan yan sa masinop na proseso, dumaan yan, walang nalagyan dyan. Kantyaw ang inabot ng pamahalang lungsod ng Baguio, lalo pat nasilyuhan ang proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Mayor Benjamin Magalong. Pero may buwelta si Mayor Magalong sa kanyang mga kritiko. Anya, tama ang naging pasya ng Bids and Awards Committee dahil St. Gerard ang pinakakwalipikado sa lahat ng mga nakibahagi sa naganap na bidding noon. Giit pa ni Mayor Magalong, hindi matitinag ang kanyang prinsipyo. Pananagutin daw niya ang nasabing contractor at suportado niya ang investigasyon para mabigyang linaw ang mga duda sa proyekto. Para sa Agenda, Dobby De Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. Paninira lang, yan ang sagot ng PDP sa alegasyong sila ang mastermind sa nangyaring riot sa Maynila. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Pinasinungalingan ang dalawang opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang pumutok na alegasyong sila raw ang may pakana sa riot na naganap sa Maynila sa kasagsagan ng anti-corruption rally noong linggo. Ito ay matapos iulat ng politico.com.ph ang natanggap na impormasyong iniimbestigahan daw ng mga otoridad ang posibleng koneksyon ni na PDP NCR President Bernie Ang at PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio sa gulo. Kasama ring lumutang ang mga pangalan ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Manila Congressman Harry Angping. Matapos ang September 21 riot, sinabi rin ni Manila Mayor Isko Moreno na binabantayan nila ang ilang dating politiko, Filipino-Chinese at abogado batay daw sa kanilang natanggap na ulat. Sa isang pahayag, kinundena ng PDP ang anilay attempts ng ilang sektor na isisi sa supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang riot sa Maynila nang wala umanong ebidensya at base lang sa rumors and unverified social media posts. Persistent and consistent daw ang kanilang organizers sa pagpapaalalang panatilihing mapayapa ang kilos protesta. Tiniyak din daw ng mga nakilahok sa mga pulis na hindi sila makikisali sa gulo o anumang physically injurious acts. At pagkatapos daw ng maikling programa sa Mendiola, organisado silang bumaklas. Ito raw ang pang-aakusa isang lame attempt at cywar, pananakot at panunupil sa totoong oposisyon. Sa isa ring pahayag, may mensahe ang grupong hakbang ng maisug sa pamumuno ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa nagpasimuno ng karahasan sa Ayala Bridge. Anya, hindi ito ang kanilang napagkasunduan at wala silang kinalaman sa gulo kung saan isang container van at motor ang sinunog ng mga rioter. Una nang tinawag ni Interior Secretary John Vic Remulla na terorista ang mga nanggulo sa dapat anyay mapayapang demonstrasyon noong linggo. Tiniyak din ng PNP ang airtight cases laban sa mga ito. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Bukod sa PNP, inihahanda na rin ng LGU ang mga kasong isasampa sa mga sangkot sa riot sa Maynila. Aabot sa 216 ang naaresto sa marahas na protesta, kung saan 89 ang menor de edad. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, maaari silang kasuhan dahil sa illegal assembly, assault against a person in authority, resistance and disobedience, malicious mischief, arson at inciting to sedition. Mananatiling tapat ang AFP sa saligang batas. Yan ang kanilang sagot sa panawagan ng ilang retired general na mag-alsa na sa gobyerno dahil sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Kinundina ng AFP ang riot sa Maynila nitong September 21, kasabay ng mga demonstrasyon kontra korupsyon. Dahil nakasira ito ng mga ari-arian at nakasakit pa sa mga law enforcer. Nakakalungkot no, na may mga ilan pa rin mga nagpapagamit para po maghasik ng kaguluhan at karahasan.
Kaisa po kami ng DND sa paninindigan na hindi po dapat pagkatiwalaan yung mga grupo po na sumisira sa ating demokrasya. Giit din ng AFP, hindi sila makikisawsaw sa gulo sa politika at mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa bandila ng Pilipinas. Sa gitna ito ng panawagan ng ilang mga dati nilang kasamahan na bawiin ang suporta sa pamahalaan dahil sa malawakang katiwalian sa flood control projects. While we respect po their right to freedom of expression, alam naman po nila mismo sa kanilang sarili bilang dati po namin talagang kasama in the uniform service kung ano po talaga yung loyalties ng mga nasa active service. Sagot ito sa panghihimok ng mga retiradong general at mga dating nasa serbisyo na lumabas at nagpahayag ng ganitong posisyon sa programang ginanap sa Gate 4 ng AFP headquarters nitong linggo. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Super Typhoon Nando nag-iwan ng matinding pinsala sa Northern Luzon. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Nando. Pero pumalit naman ng bagong bagyo na si Opong. Pinalakas din ito ang habagat na sanhi ng mga pag-ulan ngayong araw. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor live nagulat mula sa Araneta Avenue. Kung nag-uulan din ba dyan, Pierre, kanina ang lakas, pagkatapos biglang hihinto, tapos napakalakas na naman na may dala pang hangin. Actually, Corina, kami yung inabot ng napakalakas na ulan dito sa Araneta Avenue. Napakalakas ng hangin pati na umuuga na ang ating sasakyan. Kapag nagtuloy-tuloy ang ganong kalakas na ulan ay aasahan na mapupuno na naman ng tubig baha itong Araneta Avenue na lagi namang binabaha kapag may malakas na ulan. Siyempre, kasama na dyan ang mga bahaing lugar sa Metro Manila. Nakalabas na nga si Super Typhoon Nando sa Philippine Area of Responsibility kaninang alas 5 ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, ang mga nararamdamang pagbugso-bugsong pag-ulan at malalakas na hangin ay dala ng habagat na pinalalakas ng tinatawag na trough ni Nando.
Bukod dyan, nakapasok na rin sa PAR ang bagong bagyo na pinangalanang Opong. Ayon sa Pag-asa, mabilis itong si Opong at maaring maging malakas na bagyo rin. Red alert na rin ang mga otoridad dahil sa sama ng panahon. Nakahanda ang immediate response ng lahat ng ahensya ng gobyerno at nakapreposition din ang mga relief aid. Inikot din natin ang ilang lugar sa Malabon at Kamanava kung saan mataas na agad ang tubig. Dito sa Araneta Avenue, wala pa naman at huminto na rin naman ang ulan, pero aantabayanan natin ang mga susunod na pangyayari. Corina. Okay, sana matapos na nga yan. Pierre, nakakatakot din yung hangin kanina. Maraming salamat, Pierre Pastor, live mula sa Araneta Avenue. 3 naiulat na patay habang 5 ang nawawala matapos ang pananalasa ni Super Typhoon Nando at epekto ng bagyong Mirasol at Habagat. Nakatutok naman si PBBM sa mga apektado ng sama ng panahon. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo. Umabot na sa 44,000 pamilya ang apektado ng Super Typhoon Nando at ang pinalakas nitong Habagat ayon sa Office of Civil Defense. 6 na rehiyon ang naitalang pinakaapektado: Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, Car, Calabarzon at Mimaropa. 22 probinsya ang tinamaan. We have recorded na 7,500 plus na families that are inside the evacuation centers. Ito ay umabot pa ito sa mahigit 22,000 mga kababayan natin. Bagaman lumabas na ng Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Nando, nananatili pa rin naka-red alert status ang Philippine Coast Guard. Suspendido rin ang sea travel. We have a total of 49. So yung ating droning incident ay sa area po ng Infanta, Quezon. Meron din po tayo sa Capiz, Bohol. Ito po yung isang grounding incident ng isang passenger vessel. May mga engine trouble na fishing bangka. Walang opisyal na aktibidad ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos, pero nakatutok raw siya sa sitwasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, binibigyan ng updates ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang Pangulo sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Tinumbok ng bangis ni Super Typhoon Nando ang malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa Benguet, 1 ang patay habang 6 ang sugatan dahil sa landslide. Ang detalye sa agenda report ni Dobby de Guzman. Kabi-kabila ang landslide sa Benguet, kaya stranded ang biyahe ng mga kalangkal, mga sasakyan at biyahero sa Marcos Highway. At hindi po yun sa ating problema rin kahapon. Sunod-sunod din po ng mga reported na landslide, kaya halos lahat ng ating kalsada sa probinsya ay na-close po dahil po sa mga napabalitang landslide. 1 ang patay at 7 ang sugatan matapos matabunan ng lupa at bato ang kanilang sasakyan sa Sitio Begis, Poblasyon Tuba, Benguet bandang 2:00 kahapon. Base sa inisyal na investigasyon, 4 na sasakyan na paakyat sana sa Baguio ang natabunan. Dinala sa Baguio General Hospital and Medical Center ang mga nakaligtas sa sakuna. Agad namang rumisponde ang mga rescue group gaya ng On Call 911, Municipal Risk Reduction and Management Council ng Tuba at PNP. Kasama ang Quezon Road, sarado pa rin ang 12 kalsada dahil sa pagguho ng lupa at bato, bunsod ng malalakas na ulang dala ni Super Typhoon Nando. Base sa report ng DSWD Cordillera, sa kabuuan ay umabot na sa higit 2,000 pamilya sa rehiyon ang apektado ng bagyo. Suspendido pa rin ang klase sa mga eskwelahan at trabaho sa government offices. Sa ngayon, humina na ang ulan at hangin sa Baguio, pero nakantabay pa rin ang mga otoridad. May isa pa kasing sama ng panahon ang binabantayan ngayon, si Bagyong Opong. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Benguet. Tulad ng dati niyang boss na si Henry Alcantara, may pasabog din sa Senado si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer
Bryce Hernandez. Alamin natin sa agenda report ni Hannah T. Substandard ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Bulacan. Yan ang pag-amin ni Bryce Hernandez na dating Assistant District Engineer nito. Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati classroom, kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Wala raw proyektong walang porsyentuhan sa Bulacan. Ibig sabihin, mula 2019 o sa huling 6 na taon, substandard o undersigned ang mga proyekto sa distrito. Matatandaang sa pondo ng isang flood control project, 25 to 30% ang napupunta sa mambabatas o proponent. Marami sa kanila ang may gusto nito dahil mas mataas daw ang kuha kumpara sa iba pang proyekto. 10% lang kasi ang sa vertical projects o yung mga multi-purpose building. Kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada. Mas malaki ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. Maging ang streetlights at cat's eye, hindi rin lusot sa pangungulimbat ng mga opisyal doon. Inalam ng Senate Blue Ribbon Committee kung ano ang reaksyon dito ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil lahat ito'y nangyari sa kanyang termino. I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. Ayon kay Bonoan, ang director ng Bureau of Construction na nagngangalang Engineer Alan Borromeo ang in charge sa monitoring ng mga proyekto. Sa panahong nanggagalaiti at nahihirapan ang mga Bulakenyo dahil sa baha, napupunta pala ang karamihan sa pondo ng flood control projects sa bulsa ng iilan. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Sa gitna ng mga pasabog sa investigasyon ng Senado sa flood control scandal, ang pagtindi rin ng posibleng banta laban sa ilang akusado. Kaya ang kanilang witness protection request, pinag-aaralan na raw ng Justice Department. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. 2022 raw nagsimula ang mga umano'y anomalya sa DPWH flood control projects at kickback schemes. Ayon sa inilabas na statement ni former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ngayong araw kasi, agad na dinala si Alcantara sa DOJ matapos sumarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang dahilan ng kanyang pagpunta, evaluation kung karapat-dapat ba siyang mapasama sa Witness Protection Program. Yung sa kanyang statement kasi, nung nag-umpisa ang mga controversy na yan, 2022, when he was DE of Malolos. But we will get other statements from the past, kung saan, tsaka yung forward-looking. Pero yung past, yun ang ating ina-examine pa. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat 2022 ang nasa testimonya ni Alcantara, dadaan pa raw ito sa corroboration. Lalo na't may statement ang dating Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez na 2019 pa nang magsimulang maging substandard ang mga proyekto sa distrito niya sa Bulacan dahil umano sa korupsyon sa pondo. Sabi ko sa inyo, we'll be very busy for the next few days. At tama kami. Yan, we will have to vet another one because we got a letter from a lawyer asking that we also consider Bryce Hernandez as a state witness. Ayon sa DOJ, mahabang proseso ang evaluation para mapasama ang isang personalidad sa WPP o di kaya'y ma-discharge bilang isang state witness. Una, kailangang mapatunayang makatotohanan at authentic ang statement nito. Ikalawa, dapat makakita ng sapat na basihang mayroong banta sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa riyan ang konsiderasyon na hindi maituturing na most guilty ang personalidad na ito. Nakatakda ring makipagpulong muli ang DOJ sa mga diskaya ngayong linggo para sa pagpapatuloy ng kanilang evaluation sa WPP. Ani Secretary Remulla, hihimayin pa ang lahat ng makukuhang impormasyon bago matukoy kung sino ang karapat-dapat na ma-admit bilang state witness habang gumugulong ang investigasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa
Sanipuwersa ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at Mayors for Good Governance sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa ilalim ng pinirmahang Memorandum of Understanding, magpapalitan ng ebidensya, reports at testimonies ang dalawang grupo. Bukod dito, magtutulungan din sila sa mga joint inspection at crowdsourcing initiative. Ang bago sa collaboration na ito, ang Whistleblower Hotline para makapag-report ang mga insider na handang magbigay impormasyon tungkol sa mga contractor at opisyal ng gobyerno. Mga kasong haharapin ni FPRRD, inilabas na ng ICC. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Sinampahan na ni Navotas Representative Toby Tiangco ng ethics complaint. Si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Git ni Tiangco, nilabag ni Co ang ilang bahagi ng konstitusyon, maging ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at ang House Rules. Yung unang complaint ko na na-file na kanina is because nga doon sa walang transparency, yung small committee, tapos yung mga pangyayari doon sa BICAM, siya lang ang makakapagpaliwanag, yung hindi niya pagbalik at hindi magpakita ng medical records kung bakit di siya makabalik, at yung possible benefit doon sa SunWest, no, kung siya pa ay nagkaroon ng benepisyo doon. No? Isang supplemental complaint din ang nakatakdang isampa ni Tiangco laban kay Co. Ito ay kaugnay ng naging testimonya ni dismissed DPWH official Henry Alcantara sa Senado na nakatanggap umano ng kickback si Co sa mga flood control projects sa Bulacan. Wala pang isang linggo sa pwesto, tila may basher na si Speaker Bogie D sa Kamara. Para kasi kay Cavite Congressman Kiko Barzaga, walang pinagkaiba si D sa dating speaker na si Martin Romualdez. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Tila hindi pa rin nakamove on si Cavite Congressman Kiko Barzaga sa kanyang mga ipinaglalaban. Pagkatapos kasi ni dating House Speaker Martin Romualdez, si House Speaker Bogie D naman ang kanyang pinagre-resign. Pag may magnanakaw, tapos nakakulong na or nahuli mo na siya, yung best friend niya, bakit susukin mo pa sa bahay mo? Wala naman daw kasing anyang nabago. Bukod sa close sina D at Romualdez, matagal daw na nahimik si D sa mga isyong kinasasangkutan ng dating speaker. Si D ay isa sa mga deputy speaker sa ilalim ng liderato ni Romualdez noon. When the flood control issue erupted, Speaker Bogie D, who was deputy speaker during the time, has been very silent about all the criticisms involving Romualdez and Saldico. So there's a very big possibility that he will also be involved that he's also involved in the issues involving the previous, not in the previous budget, but in the issues involving the protection of Saldico and Romualdez. Muling itinulak ni Barzaga ang kanyang sarili bilang kapalit ni D sakaling mag-resign ito. Pero bukod sa kanya, pinalutang din ni Barzaga ang kaibigan niyang si Navotas Representative Toby Tiangco na qualified sa pagka-House Speaker. He's been very supportive of me when I went against Romualdez. He's one of the few congressmen that stood with me against Romualdez. Nagsampa na ng reklamo sa House Committee on Ethics si Barzaga laban kay Antipolo Representative Ronaldo Ronnie Puno. Ito'y matapos questionin ni Puno ang kanyang mental health. Pero may iba pa raw bala si Barzaga. Mental health is a very, especially considering calling someone unwell, mental health is a very sensitive topic and it's also one that one cannot speak on without the necessary professional ability to discern a person. Nanindigan si Barzaga na hindi siya titigil na mapababa muli ang leader ng Kamara. Hindi man siya ang maupo, titiyakin daw niyang ang susunod na speaker ay hindi korap at hindi kasabwat ni Romualdez. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante.
Sa sigalot sa laot, nabawasan ang presensya ng China sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Pero tuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa para mapalakas ang ating depensa. Narito ang agenda report ni Francis Polve. Sa huling monitoring ng AFP, kapansin-pansin daw ang pagbaba ng bilang ng mga barko ng China sa may Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa nakalipas na linggo ay 9 na Chinese Coast Guard vessel lang ang nakita roon. Isang Chinese Navy ship lang din ang namataan sa may Pag-asa Island, habang 2 Chinese Coast Guard vessel ang nasa may Ayungin Shoal. Mas mababa ito kumpara sa kalimitang bilang na may 14 hanggang 20. This is on account of the weather, Typhoon Nando and the one previous to Nando. Not only the PLA Navy, the Coast Guard, but even our patrol missions and all other claimant countries, our ships, our aircraft are grounded or could not proceed as we usually patrol in the area. Bukod sa masamang panahon, nagbubunga na rin daw ang mga bagong hakbang at pakikipag-alyansa sa mga like-minded nation sa pagpapanatili ng bukas at malayang Indo-Pacific region. Only last week, the Department of National Defense highlighted the Defense Cooperation Agreement between the United Kingdom and the Philippines and DND. And forthcoming will be the already talks of strengthening the relationship on the defense sector between Italy and the Philippines. So bilateral relations, defense to defense, is increasing. For collective security, it is still on the talks. Wala namang na-monitor na dagdag puwersa ng China matapos ang pinakahuling pambubuli nito sa barko ng BFAR at Coast Guard, kaugnay pa rin sa sigalot sa laot. Para sa agenda, Francis Polve, Billionario News Channel. Naharap sa 3 counts of crimes against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahan ding papangalanan na ng ICC ang iba pang sangkot sa umano'y extrajudicial killings. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Inilabas na ng ICC ang proposed charges ng Office of the Prosecution laban kay former President Rodrigo Duterte. Ang kanilang isinasampang kaso, 3 counts of crimes against humanity in the acts of murder and attempted murder. Yung charges na ito, una, crimes against humanity in the acts of murder at may dinagdag na attempted murder. Ibig sabihin, hindi pa pasok o hindi pa kasama sa kaso ni Duterte sa ngayon ang pagkulong, ang pag-torture at saka yung sinasabing rape na inaplayan ng prosecutor dun sa warrant of arrest. Sa dokumentong inilabas ng ICC, cited ang 49 incidents mula 2013 noong nakaupo pa bilang Davao City Mayor si Duterte hanggang 2018 habang nakaupo siya bilang Pangulo. Sa count 1, sakop ang umano'y murders in or around Davao City na executed ng tinaguriang Davao Death Squad kung saan ang ulo raw ay mismong si then Mayor Duterte. Siya mang insidenteng nakapailalim dito kung saan pumatay umano ang DDS ng 19 alleged drug pushers at mga magnanakaw ng walang sapat na ebidensya. Sa count 2 naman, nakapailalim ang 5 insidente na in-execute umano ng mga miyembro ng National Network kung tawagin ng ICC sa iba't ibang parte ng bansa. Kabilang sa umano'y National Network ang mga miyembro ng PNP, Philippine Drug Enforcement Agency at mga hired hitman. Sa ilalim daw ng count 2, pinatay ang umano'y 14 high-value targets at drug lords na kabilang sa Duterte list. Pinakamaraming insidente ang nakapaloob sa count 3 na may naitalang 35 murder and attempted murder incidents sa 45 victims. Ang mga pinatay umano rito ay classified as lower-level criminals sa mga isinasagawang barangay clearance operations o Oplan Tukhang sa iba't ibang parte ng Metro and Greater Manila area. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hindi pa ito ang pinal na bilang ng mga haharaping kaso ni Duterte. Pati ang mga ipadadala umano sa ICC, posible na ring madagdagan matapos ilahad sa dokumento na identified ang ilan sa mga umano'y co-perpetrators ni FPRRD. Na ayon kay Attorney Conti, kasama si former PNP Chief Senator Bato de la Rosa at former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nung naging presidente na si Duterte, nung siya ay naging simula 2016,
nabuo or isinagawa yung national plan. At binabanggit nga dun sa pre-confirmation brief ang naging masusing role ni Bato de la Rosa. At para sa akin, malinaw na inilalatag na si Bato de la Rosa ay co-perpetrator kasama ni Duterte. Sa totoo, if you read between the lines, ang dami parang pinatutungkulan. Nabanggit, of course, pero hindi sinabing may kasalanan, nabanggit ang NBI Chief, PIDEA Chief, Secretary of Justice, and certainly, ano pa yung isang binanggit? 4 yun. IAS at saka NAPOLCOM. At ibig sabihin, kabahagi sila ng buong sistema ng kawalang pananagutan. Sa kasalukuyan, ang mga nakalistang biktima pa lamang sa dokumentong inilabas ng ICC ang magiging officially recognized victims, sakaling aprubahan ito ng mga hukom. Pero paglilinaw ni Atty. Conti, hindi limited sa bilang ng biktima ang conviction ng crimes against humanity, kundi ang pagiging sistematiko ng mga naganap na krimen. Utos ni Duterte ang pinaka-importante, and as long as the prosecution can show that the killings were widespread or systematic, he can be convicted. Ngayong araw dapat ang scheduled confirmation of charges hearing kay Duterte, pero postponed ito matapos pagbigyan ng ICC ang petisyon ng kampo ng dating Pangulo na sinabing unfit for trial si FPRRD dahil umano sa ilang medical condition. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Higit 18 billion pesos na kontrata nakuha umano ng kumpanyang may kaugnayan kay dating DPWH Secretary Senador Mark Villar. Susunod yan sa agenda. Higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Na-award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabarzon. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamay-ari mismo ng pinsan ni Senator Mark.
Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite, na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Natalo siya sa nakaraang halalan matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan din nitong si April Aguilar. Tumakbo si Carlo sa ilalim ng Villar Matriarch at nooy congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan na ang nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. I think it's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan at maraming kontratang nakuha dito sa Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar when he was the DPWH secretary during that time. Bukod sa I&D Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar at ikalawa naman ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Loida Dumali. Nakakita ang aming team ng dalawang kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Sinuri rin ng aming team ang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kung pagbabasehan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. 19 ang matatagpuan sa Cavite, 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar ang nagmamay-ari ng kumpanya na si Loida Dumali. 2014 nang umattend si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si nooy Senator-elect Cynthia Villar. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Hindi nakaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress, pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayoy DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid ni Yusek Emily na si Michael Aglipay naman ang humalili bilang representative ng party list. Si former Congressman Aglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009.
Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon mula 2016. Pinakamalalaking bulto nito makikita sa Cavite at Las Piñas. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos ang nakubra ng umano'y Villar and Aguilar-linked companies sa loob ng mga taong naging DPWH Secretary at Senate Committee on Public Works Chairperson si Senator Mark Villar. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ng pahayag ni Senator Mark pero hindi ito sumagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. After massive backlash, Disney is bringing back Jimmy Kimmel Live. This comes 6 days after i-suspend ang show following threats by the government over comments ni Kimmel about the assassination of conservative activist Charlie Kirk. Kimmel had accused what he called MAGA gang of trying to score political points off Kirk's killing. Ayon sa Disney, they needed to suspend the program to avoid further inflaming a tense situation. Tinawag din nitong ill-timed and insensitive ang mga statement ni Kimmel. Pero after further discussions daw with the late-night host show, they have decided to return his show on Tuesday, U.S. time. Harry Styles going viral for running the Berlin Marathon. The pop star completed the 26.2-mile route in 2 hours, 59 minutes, and 13 seconds. Maraming nagulat nang makita si Harry along with some 55,000 runners. Gumamit kasi siya ng pseudonym na Sted Sarandos. This isn't Harry's first marathon, as he also ran in Tokyo back in March and finished with a time of 3 hours and 24 minutes. Heart Evangelista pushes back sa gitna ng criticisms over her lavish lifestyle. Susunod yan sa agenda. Traffic check tayo ulit sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane at mabilis naman ang southbound lane. Perverse level of greed kung tawagin ang paglustay sa pondo ng bayan.
Gaya ng nakita sa dami ng perang nakalaan sa flood control, tinapyas sa mahalagang programa at budget na na-divert maging sa mga tanggapan ng mga lider ng bansa. Ito ang lumabas sa pag-aaral sa 2025 budget o General Appropriations Act ng Ateneo School of Government na naalarma na saan nila'y pagwalang bahala sa batas at sa buwatan ng mga lider ng bansa sa mga korap na gawain. Kita ito sa paglobo pa lang ng flood control budget mula 42.2 billion noong 2015 sa 254.3 billion ngayong taon. Ayon sa Congressional Policy and Budget Research Department, flood control ang may pinakamalaking alokasyon sa budget ng DPWH operations sa 32.1% na halos doble sa budget nito noong 2022. Mas mataas pa ang budget sa flood control sa budget ng DSWD, Department of Health, Transportation at Agriculture. At sa unang pagkakataon, sumampa sa higit 1 trilyon ang kabuang budget ng DPWH ngayong 2025. Na ayon sa Ateneo, nahigitan pa ang budget sa edukasyon na labag sa probisyon sa konstitusyon na sabing dapat may pinakamalaking alokasyon sa budget ang education. Ito'y bagamat sa mga press release ng DBM, sinasabing education sector pa rin ang may pinakamataas na alokasyon dahil pinagsama-sama ang budget ng DepEd, State Universities and Colleges, CHED at TESDA. Kaya tanong ng Ateneo, mas mahalaga pa ba ang flood control projects kaysa sa pagpapaayos ng mga classroom at sa backlog na 160,000 classroom? Dismayado rin ang Ateneo sa pagtapyas ng budget na para sana sa rural development, gaya ng sa National Irrigation Authority at Agriculture Department, maging sa labor and employment at transportation, at pag-divert ng mga pondo para sa DPWH at mga graft-prone na proyekto, gaya ng flood control, pagpapagawa ng multipurpose building, local roads at footbridge. Lumobo rin ang utang sa 16.75 trillion pesos as of April 2025, kumpara sa 12.79 trillion noong 2022. 40% ng budget ayon sa Ateneo ay pinupondohan ng utang. Sabi pa ng Ateneo, mas pinalakas ng budget ang padrino system o utang na loob sa mga politiko sa pagtapyas ng bilyon-bilyong budget ng DSWD, PhilHealth, DOH, DepEd, DOLE at National Commission on Indigenous Peoples at pag-divert ng pondo sa mga programa gaya ng AKAP, AIX at TUPAD na politiko ang may papel sa pagpili ng mga proyekto at beneficiaries. Politiko rin ang nakikita sa pamimigay ng mga ayudang ito. Kaya ayon sa Ateneo, social services are headed towards becoming a matter of utang na loob, not a matter of right. Maging ang House of Representatives, Office of the President at Senado nakinabang sa budget diversion. 17.3 billion para sa House of Representatives, 5 billion sa Office of the President at 1 billion sa Senado. Kinwestiyon ng Ateneo kung bakit lumobo ng hundreds of percent kumpara noong 2016 ang budget ng mga tanggapan ng mga lider ng bansa. Gaya halimbawa ng sa Office of the President na may budget ngayong taon na higit 15.8 billion. Ibig sabihin, may budget ito na 1.3 billion kada buwan or 43.4 million na pwedeng gastusin kada araw. Ang Office of the Vice President na may budget na 733 million ngayong taon, may 61 million kada buwan o 2 million kada araw. Ang Senado na may 13.9 billion ngayong taon, lalabas na may 580.4 million peso budget per senator per year o 48 million pesos per senator per month o 1.5 million per senator per day. Ang House of Representatives na may 33.6 billion ngayong taon, may 105.8 million kada kongresista bawat taon o 8.8 million kada buwan o 290,000 kada araw bawat kongresista. Hamon ng Ateneo, kung seryoso ang administrasyon sa pagsawata sa korupsyon, dapat busisiin din ang budget ng pinakamatataas na lider ng bansa. Pahayag ng Ateneo, public office is a public trust, but today, the trust is broken. Kaya hamon nila sa Pangulo, parusahan ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Hamon din nila sa mga mambabatas, hanapan ng solusyon ang mga butas sa batas. Sa Independent Commission on Infrastructure, tuntunin ang katotohanan at isama rin sa investigasyon ang chairperson at vice chairperson at staff ng finance
at Appropriations Committee ng Senado at House. Sina Senate President Francis Escudero at dating Speaker Martin Romualdez, ang Executive Secretary at mga miyembro ng Development Budget Coordinating Committee para ipaliwanag ang mga budget cut at diversion at Commission on Audit sa kabiguan nitong matiyak na responsabling nagagamit ang pera ng bayan at sa Kongreso na makipagtulungan din sa ICI at ilabas ang record ng Bicameral Conference Committee sa budget. At ngayon, nasa ICI na at mga opisyal ang bola kung pakikinggan nila ang mga panukala. Matagumpay na nakabalik sa aksyon si Alex Ayala matapos ang maikling pahinga ng talunin si Alyona Falay ng Belarus sa Jingshan Tennis Open sa China. Bilang top seed at world number 58 ng Women's Tennis Association, ipinakita ni Ayala ang kanyang lakas sa straight sets win 6-3, 7-5. Natapos ang first set sa loob ng 48 minutes, umabot naman sa 69 minutes ang mas dikit na second set. Dahil sa panalong ito, pasok na si Ayala sa round of 16 ng kompetisyon. Amid the political climate and intense scrutiny sa kanyang lavish lifestyle, Heart Evangelista says she is skipping Fashion Week. The style icon and senatorial spouse went live on Instagram to apologize to her fans. Pero giit niya, this isn't the right time for anyone in the country to be going to Fashion Week. We need to be here, not necessarily be in the rally if it's not like I have a different situation. Obviously, I'm aware of that. But it's important that we open our eyes and we truly become one and empathize and really, see what's going on and see what we can do. But Hart stresses she will continue doing her job. She also pushed back sa kanyang bashers at sa paggamit umano sa kanya bilang political tool of entertainment. For my integrity when it comes to my work, because I work so hard and I am proud of what I have. I can't stop working, and I think some people should actually appreciate that. Hindi lang ako nakatambay sa bahay. Tulad ngayon, I feel helpless. I feel helpless na nasa bahay ako, na hindi ako nagtatrabaho. It's not my nature, I'm not the type of wife na nakatanga lang ako sa bahay at nakikipagtsikahan lang ako sa amiga. No, I'm not. I have other things that I will be doing. I have been having meetings with my attorney, and definitely I will not take it sitting down. What some people have been saying about me, not even allegedly, everything I do is proper, everything is well documented. Hart is accused of being a nepo wife bilang asawa ni former Senate President Senator Cheese Escudero. Her makeup artist had alleged that the actress is the second biggest buyer of YSL worldwide. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Thank you, Monique. Alam mo, yung monologue ni Hart, parang ang napapaalala sa akin is, sa lahat ng mga akusasyon, madali lang kasi mag-akusasyon, di ba? Napakarami ang apektado. You can drive someone to insanity or even, suicide. Mental issues. Or, it could cause serious mental issues. At yung mga anak na walang kinalaman sa kung ano man ang aligasyon laban sa kanilang mga magulang, apektado lahat yon through generations and yung kabuhayan pati ng mga tao. So, alam mo yung ganon, parang, I've been through that. You've been through that. Si Willard na lang ang medyo virgin. Hindi pa siya tinatamaan ng ganon. But it's really difficult. Sa mga panahon ngayon, importante yung salitang umano at saka allegedly
hanggang hindi napapatunayan ang actual facts. Right. Well, you know, on a personal note, I'll have to say yes. Pinagdaanan ko din yan at ng pamilya ko. Kaya ako ang suggestion ko lang dyan talaga is to be very... kailangan magbasa tayo, kailangan mag-imbestiga tayo. Hindi dapat mabilis din ang ating paniniwala. No? I mean, in anything that we do. Even in the Senate hearing, kailangan, kung talagang gusto natin mag-form ng sarili nating judgment, and we're all entitled to do that, okay? But at least, panoorin natin, di ba? Hintayin natin ang mga susunod na kaganapan. Kasi like today, ang daming lumabas today from Henry Alcantara, no? And of course, yung kanyang mga he alluded to, ay nagsabi na wala silang kinalaman dito. I'm not saying there's mali si Henry Alcantara, hindi ko din sinasabing tama siya. Sinasabi ko lang, kailangan maging mapanuri tayo. At bantayan natin yung mga susunod na kaganapan, di ba? Yes, and I believe that we are a nation of laws and not of men. Kasi madaling magalit, ano? Uso ngayon yan yung galit. Okay naman yun, pero meron pa rin tayong mga batas. Yan, okay? Pero talagang understandable. Bakit galit tayong lahat. Ang hirap magtrabaho, no? Pagod na kaming magtrabaho din dito. At magbayad ng buwis. Na napupunta lang pala sa bulsa nila. Yung amortization, ang haba pa. 93 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.